Libreng outdoor fitness equipment para sa mga kinapawenyo, bukas na sa publiko. First Lady Lisa Araneta Marcos, pinangunahan ng Love for All Caravan sa lungsod ng General Santos. At 17 mga bata mula sa lungsod ng Tacurong nakatanggap ng tulong na pag-opera mula sa Tibok Cure Children's Hospital. Yan ang ulo ng mga balita sa Soxergen Headliners. Magandang araw, South Central Mindanao. Narito na ang mga pangunahing balita sa Soxergen Headliners ngayon, Nobyembre 8, taon 2024. Libreng outdoor fitness equipment para sa mga kinapawenyo, bukas na sa publiko. Narito ang ulat. Isa sa pangunahing isinusulong ng lokal na pamahalaan maliban sa malusog na ekonomiya ay ang malusog na mamamayan nito. Kaya naman ay naglagay ng libreng outdoor fitness equipment ang city government ng Kidapawan sa City Highwalk upang maging accessible ito sa publiko. Abot sa 33 outdoor fitness equipment ang inilagay ng lokal na pamahalaan na kinabibilangan ng push and pull trainer, swivel fitness, treadmill, hand and foot exerciser, sliding machine, abdominal muscle board, double supine board, triple waist twisting equipment, double back massager, fitness riding machine, elliptical machine, a chest and card table. Isinagawa ang ribbon cutting sa nabanggit na mga kagamitan kahapon lamang araw ng Huwebes, ikapito ng Nobyembre taong kasalukuyan na pinangunahan ni City Mayor Attorney Jose Paulo M. Evangelista. Kasama sina City Vice Mayor Melvin E. Lamata Jr., City Councilors Jason Roy Sibog, Francis Palmones Jr., Galen Rig Lonzaga, Aljo Chris Dizon at Mike Ablang na kaagad namang sinundan ng pagbasbas na isinagawa ni Reverend Joseph Uy. Buong suportang dumalo sa okasyon ng mga punong barangay ng lungsod, kasama ang kanilang barangay at purok officials, gayon din ang mga department managers ng city government na sabik na masubukan ang mga kagamitan. Nagkatuwaan naman ang mga dumalo, gayon din ang publiko sa paggamit sa fitness equipment, lalo pa at ito ang pinakaunang pagkakataon na mayroong ganito sa lungsod. Malaki naman ang pasasalamat ng mga naninirahan dahil sa tugon ng city government sa kanilang kahilingan dahil madalas ay sa private gym lamang ito matatagpuan. Ako ang inyong kaibigang Apolinario Terdi Valencia para sa Soxergen Headliners. First Lady Lisa Araneta Marcos, pinangunahan ang Love for All Caravan sa lungsod ng General Santos. Narito ang ulat. Sa isang makabuluhang hakbangin na naglalayong pahusayan ng pag-akses sa pangangalagang pangkalusugan, pinangunahan ni na First Lady Liza Araneta Marcos at General Santos City Mayor Lorely Geronimo Pacquiao ang paglulunsad ng programang Love for All o laboratorio, konsulta at gamot para sa lahat sa Lagaw Gymnasium kahapon, ikapito ng Nobyembre taong kasalukuyan. Ang aktibidad ay nakatuon sa pagbibigay ng konsultasyon, pang-medikal at namahagi rin ang pagkain sa mga dumalo, lalo na sa mga nakakatanda at persons with disabilities o PWDs. Sa programa, ipinahayag ni Mayor Pacquiao ang kanyang taos-pusong pasasalamat sa unang ginang sa kanyang walang pati na suporta at pangako sa pangangailangang pangkalusugan ng komunidad. Idinaos na ang Love for All sa iba't ibang barangay, kabilang ang Kalumpang, Fatima at Labangal na nakinabang sa mahigit 3,000 individual. Sa pinakahuling kaganapang ito,
Humigit kumulang 1,500 residente ang nakatanggap ng mahahalagang serbisyong medikal, kabilang ang mga konsultasyon at libreng gamot. Bilang karagdagan sa mga serbisyo sa pangangalagang pangkalusugan, inihayag ng unang ginang na ang Commission on Higher Education o CHED ay nagbigay ng 753 milyong piso na scholarship grant, kasama ang 176 na milyong piso na inilaan para sa tulong-dunong program na sumusuporta sa edukasyon sa rehiyon. Nagpaabot din ang Department of Social Welfare and Development o DSWD ng tulong pinansyal sa mga kwalipikadong benepisyaryo na nakatuon sa pagtulong sa mga senior citizen at PWD. Ang programang Love for All ay bahagi ng patuloy na pagsisikap ng pamahalaan upang matiyak na ang mga mahahalagang serbisyo ay naa-access ng lahat, partikular na ang mga marginalized na grupo sa kanayunan at mga lugar na kulang sa serbisyo. Sa pahayag ng unang ginang, sinabi nito na ang kanyang asawa na si Pangulong Marcos Jr. na laging sinasabi na mahal ang Pilipinas, na laging mahalin ang Pilipino. Ako ang inyong kaibigang Apolinario Terdi Valencia para sa Socksurgeon Headliners. Para sa uling balita, 17 mga bata mula sa lungsod ng Tacurong nakatanggap ng tulong na pag-opera mula sa Tibo Cure Children's Hospital. Narito ang ulat. 17 bata mula sa lungsod ng Tacurong ang naging kwalipikado para sa pagbabago ng buhay. Nakasponsor ng mga operasyon sa pamamagitan ng pakikipagtulungan sa pagitan ng Davao City-based Christian non-profit, the Tibo Cure Children's Hospital at ng local government unit ng Tacurong. Ang inisyatiba na ito ay opisyal na ilulunsad sa paglagda ng isang Memorandum of Agreement o MOA sa City Mayor's Office sa pangunguna ni City Mayor Joseph George Elechoncito, MDTPA, at ng City Social Welfare and Development Office o CSWD sa pamumuno ni Nancy Bawe sa pamamagitan ng Persons with Disability Affairs Office o PDAO na pinamumunuan ni Juvie Lazado, RN, MPA, at ang Persons with Disability Focal Person, Gab Dolorfino, RSW. Kasunod ng MOA signing, isang programa at mobile screening session ang ginanap sa City Cultural and Sports Center, kung saan tinasa ng mga medical na profesional ang mga bata para sa iba't ibang mga kondisyong manggagamot. Kabilang dito ang cleft lip at palate, mga isyu ng orthopedic, club foot at hernia. Natukoy sa screening ang isang kaso ng cleft lip, 5 kaso ng cleft palate, 4 na kaso na pinagsamang cleft lip at palate, 5 orthopedic condition, 2 kaso ng club foot at 1 kaso ng hernia. Bilang karagdagan sa mga sponsored surgeries, ang mga kwalipikadong bata ay makakatanggap ng cash assistance mula sa PDAO. Sasakupin din ng pamahalaang lungsod ang kanilang transportasyon sa lungsod ng Davao para sa mga pamamaraan. Nagatid ang mensahe si Ginoong Peter L. Coles, Executive Director ng Cure Philippines Incorporated, at binigyang diin ang pagbabagong epekto ng mga operasyon nito sa buhay ng mga bata. Inulit niya ang misyon ng organisasyon na magbigay ng mahahalagang pangangalagang medikal sa mga batang mahihirap at binigyang diin ang kahalagahan ng suporta ng komunidad sa paggawang posible ng mga hakbangin na ito. Naroon din sinasangguni ang panglungsod o SP Committee Chairperson on Social Welfare, Honorable Geraldine L. Collado, at Honorable Nestor Casador, si Renan C. Benyola, Patient Services Coordinator sa Tibo Cure, ay nagbigay sa mga magulang at tagapag-alaga ng isang pangkalahatang ideya ng paparating na mga pamamaraan ng operasyon upang ihanda sila para sa hinaharap na paglalakbay. Ang kaganapan ay nagtapos sa pamamagitan ng pagtatanghal ng mga sertipiko sa mga kalahok at mga nag-aambag na sumisimbolo sa pagtutulungang pagsisikap na mapabuti ang pag-akses sa pangangalagang pangkalusugan para sa mga bata sa lungsod ng Tacurong. Ang table screening ay naging posible sa Tacurong sa pamamagitan ng pagsisikap at personal na budget ni Juvie Lazado, Persons with Disability Affairs Officer 1, at Gab Dolorfino. Ayon pa kay Lazado, na ginawa niya ang lahat na pagsisikap na dalhin ang Tibo Cure Foundation sa ating lungsod, kahit na ang gastos ng kanyang personal na pera, hanggat maaari nating tulungan ang ating mga nasasakupan na nangangailangan ng operasyon. Ako ang inyong kaibigang Apolinario Terdi Valencia para sa Socksurgeon Headliners.
At yan ang kabuuan mga balita sa araw na ito. Mga balitang kailangan ninyong malaman, balitang walang kinakampihan, balitang totoo, balitang may dalang aral at inspirasyon. Ito ang Soxergen Headliners. Hanggang bukas, maraming salamat at magandang araw, kaibigan.